Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome muli sa isa namang episode ng ating Balita Bawat Oras. At sa ulo natin mga preskong mga balita ngayong araw ng Sabado, Nobyembre 15, 2025. Sa maulo ng ating mga preskong mga balita, mga akusasyon laban kay Senador Chess Escudero binatikos ng kanyang abogado. Korean NGO, PIPTOC at mga pamilya ng mga war veteran nagtipon-tipon sa Calamba City, Laguna. Senator De La Rosa humingi ng saklulo sa Korte Suprema kaugnay ng arrest warrant ng ICC. At 5 buwan ng baha sa Barangay Landayan, San Pedro, dredging sinimulan na ng San Miguel Corporation. At sa detalye ng ating mga piskong mga balita, ipinahayag ng legal na kampo ng legal ni Senador Francis Chis Escudero na ang mga akusasyong inihain ni Bernardo laban sa senador ay hindi bagong paksa at matagal nang tinanggihan at binaliwala. Sa isang pahayag, inilabas nga at abogado ng Senador Chis Escudero na walang direktang ebidensya ang pinapakita sa testimonya ni Bernardo na nag-uugnay sa senador sa anumang kriminal na gawain. Ang mga haka-haka at insinuation ay hindi ebidensya. Ang mga ito ay pawalang batayan at haka-haka lamang at ang mga pahayag na pabor sa sarili na hindi titiyak ng anumang hukuman diin pa ni Atty. Esguera. Iginiit din ng abogado na ang akusasyong ito ay pawang siraan lamang ang reputasyon ni Senador Escudero, pati na rin ang imahe ng Senado. Gayunpaman, tiniyak ni Atty. Esguera na tiwala silang ang mga katotohanan at ebidensya ay magpapalaya sa senador. Hinihintay ng publiko ang mga susunod na hakbang sa naturang investigasyon habang nanatiling matatag ang legal na kampo ni Senador Escudero sa kanilang posisyon na walang kinalaman ang senador sa anumang kriminal na aktibidad. At sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga preskong mga balita, bilang pagpapatuloy ng pagkilala sa mga kabayanihan ng mga Pilipinong veterano ng Korean War, nagsagawa ng pagkikita at panayam ang mga kinatawan ng PIPTOC, Korean NGO at pamilya ng mga veterano sa Barangay Parian, Calamba City, Laguna, kamakailan. Kabilang sa mga dumalo sa naturang pagtitipon ay sina Miss Sun Yung Yu, Pangulo ng Walk Together, isang non-government organization mula sa South Korea na patuloy na nagbibigay suporta sa mga veterano o sa mga veterano ng Korean War. Director Imelda Mamberto ng PIPTOC, President Jovina Damasin ng PIPTOC Veterans Association at mga kaanak ng veterano na sina Sheila May Lorana, Luis Rasco Pabriag at Mi Rabsco Mundin. Ang mga nasabing pagpupulong ay kaugnay ng seremonyang ginanap
noong Nobyembre 12 nitong taon sa Barangay Parian kung saan iginawad kay Sergeant Florendo Benedicto, isang retiradong veterano, isang 93 anyos na Korean War veteran, ang isang housing unit bilang pagkilala sa kanyang katapangan sa Battle of Yultong. Pinangunahan ito ng ambasador ng Republic of Korea sa Pilipinas na si Lee Sang-hwa. At ni Major General Major General Shin Yong-bong, Commander ng Roca Personnel Command. Sa mensahe ni Major General Ramon P. Sagala, Commander ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division, ang kanyang pinuri ang dedikasyon ng mga veterano. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na friendship program sa Pilipinas at South Korea na layuning kilalanin ang sakripisyo ng mga sundalong Pilipino na lumaban sa Korean War mahigit 75 taon na ang nakalipas. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga priskong mga balita, humingi naman ng agarang saklulo sa Korte Suprema si Senador Ronald Bato de la Rosa upang pigilan ang pagpapatupad ng arrest warrant na umano'y inilabas laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC sa kanyang inihain na urgent manifestation. Hiniling ng Senador sa Korte Suprema na magpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa implementasyon ng sabing utos. Ayon kay De La Rosa, ang naturang hakbang ay isang follow-up sa nauna na niyang petition for certiorari. Ang prohibition na sinampa noong Marso 11 nitong taon kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang petisyon ay may kaugnayan sa umano'y posibilidad ng pag-aresto at paglilipat kay Duterte sa The Hague, Netherlands, kung saan nakabase ang ICC. Hiniling din ni De La Rosa na atasan ng Korte Suprema si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ipakita at ilabas ang sinasabing warrant of arrest mula sa ICC na ayon kay Remulla ay nasa kanyang cellphone. Giit pa ng senador na rapat lamang na mailantad sa publiko ang anumang dokumentong nagsasaad ng ganitong mabigat na akusasyon laban sa kanya. Matatandaan na si Senator De La Rosa ay nagsilbing hepe ng Philippine National Police o PNP sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Ayon na kung saan naman ay pinatupad ang kontrobersyal na war on drugs na siyang pangunahing tinutukoy ng investigasyon ng ICC. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga priskong mga balita, matapos ang halos 5 buwang pagbabad sa baha sa ilang bahagi ng Barangay Landayan, San Pedro City, sinimula na ng San Miguel Corporation o SMC ang malawakang dredging operation upang tuluyan ng marisolba ang matagal ng problema sa pagbaha ng mga residente. Ang proyekto ay sinusulong sa pamamagitan ni Akay Governor Action Center sa pangunguna ni Governor Sol Aragones. Katuwang ang Akay ni Sol Party List at mga lokal na pamahalaan ng San Pedro City. Layunin din ng naturang dredging na alisin ang makapal na putik, basura at bara sa mga daluyan ng tubig upang mapabilis ang agos at mapigilan ang paulit-ulit na pag-apaw ng tubig tuwing umuulan. Ayon sa mga residente, nagsimula ang baha pa noong kalagitnaan ng taon at nanatiling mataas kahit sa mga panahong walang ulan. Lubos naman nilang pinagpasalamat ang agarang aksyon ng pamahalang panlalawigan at ng San Miguel Corporation sa pasisimula ng naturang dredging na nakikitang magbibigay ng malaking ginhawa sa kanilang komunidad. Sa isang pahayag, binigyang diin ni Governor Sol Aragones ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pribadong sektor, lokal na pamahalaan at pamayanan sa pagtugon sa ganitong suliranin. Hindi natin hayaan maging normal ang matagal ng pagbaha sa ating mga komunidad. Sa tulong ng San Miguel Corporation at sa pagipagtulungan ng mga lokal na opisyal at residente, sisiguraduhin nating may konkretong solusyon at tuloy-tuloy na aksyon para sa kaligtasan at kaginhawaan ng bawat Lagunense. Ayon yan ni Governor Sol Aragones.
Dagdag pa ni Governor Aragones, patuloy ang pamalang panlalawigan sa pagsusulong ng mga programang pangkapaligiran at drainage maintenance projects sa iba't ibang lungsod at bayan ng Laguna upang maiwasan ang mga kahalintulad na sitwasyon. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayon sa ating Balita Bawat Oras. Ang inyong tagapagbalita, Sol Lozano, Diyos Babalos sa Indong Gabos.